Creepy Pintan, Tagalog Horror Stories. Dahil sa paghahanap ng matitirahan, ay ginabi na ang mag-asawang Jobs at Irene. Kailan lamang sila kinasal. At dahil sa wala pa silang anak, ay ayos na sa kanila kahit isang maliit na kwarto lamang. Basta ba kakayanin ng kanilang bulsa. Jobs, ayun o, may nakapaskil na room for rent sa bahay na yon, ani Irene. Kaya tinignan naman ni Jobs ang bahay. At nakita niyang medyo may kalumaan na yun. Pero presentable pa rin naman. Nagpalinga-linga pa si Jobs na naghahanap ng matatanungan. Ngunit sarado na ang mga katabi nitong establishmento. Kaya no choice na sila. Kundi mag-doorbell na lang. Ilang saglit lang ay bumukas ang pinto. Isa yung babae na tila ba estudyante sa kolehiyo. Dito ba yung room for rent? Tanong ni Irene. Opo. Sagot naman ng dalaga. Sino kayang pwedeng kausapin about sa bahay? Tanong naman ni Jobs. Ako na po ang namamahala sa bahay na ito. Sagot naman ito. Ganun ba? Pwedeng makita ang kwarto? Tanong muli ni Jobs. Sige po, tuloy po kayo. Sa second floor po ang bakanting kwarto. Naman ito. Umakyat sila sa medyo matarik na hagdanan. Ang salas ng malaking bahay ang nabungaran nila sa kanilang pag-akyat. Napansin agad ng mag-asawa ang mga babaeng estudyanteng naroon na abala sa kani-kanilang ginagawa. May nagbabasa ng libro, gumagawa ng assignments, at ang iba naman ay nagkukwentuhan. Nang mapansin sila, ay agad na naglingunan ang lahat sa kanila. Puro pala estudyante ang nakatira dito? Tanong ni Irene. Opo, exclusive boarding house po kasi ito dati ng mga estudyanteng babae. Pero ngayon po ay tatanggap na kami ng mga regular na uukupa sa mga kwarto. Dahilan na din po nun ay ang mga estudyante kasi ay come and go lang. Kaya pag bakasyon ay walang tao rito. Kaya wala ring kita ang negosyo. Mahabang paliwanag nito. Nakarating sila sa isang bakanting kwarto at agad naman iyong binuksan ng estudyanteng namamahala. Maaliwalas ang silid. Malinis at malaki para sa kanilang dalawa. Nagustuhan naman iyon agad ng mag-asawa. Magkano naman ang kwartong ito? Usisa ni Irene. 2,000 piso lang po. Libre na ang tubig at ilaw. Sagot naman ng estudyante. Nagkatinginan ng mag-asawa. Solve agad sila. Bukod kasi sa mura, ay nagustuhan nila ang lugar. Kailan po kayo lilipat? Tanong ng namamahalang estudyante. Bukas na bukas din. Ilang buwan nga pala ang payment? Tanong ni Jobs. Darating po ang tiyahin ko sa Makalawa. Siya na lang po ang tanongin ninyo. Ano nga bang pangalan mo? Tanong ni Irene. Zoe po. Sagot naman ito. Sige, basta ireserba mo ang kwartong yan para sa amin ha. Paninigurong bili ni Jobs. Sige po. Nakangiting tugon ng dalaga. Lumabas sila ng kwarto. At muling dumaan sa grupo ng mga estudyante na abala pa rin sa kani-kanilang ginagawa. Hindi ba magugulo ang mga estudyanteng nandito? Usisang tanong ni Irene. Yun nga po ang problema, medyo pilya po ang mga yan. Medyo napangiti ang mag-asawa. Hindi na mahalaga sa kanila yon. Ang importante ay magkakaroon na sila ng matutuluyan. Saan nga pala ang banyo dito? Tanong ni Jobs. Kumaliwa ang dalaga. At itinuro sa kanila ang lugar ng mahabang cubicle na puro shower room at sa dulo ang pinakabanyo. Talaga palang nakadisenyo ito para sa maramihan at para hindi na mag-agawan ng mga estudyante sa paliligo, ani Jobs. Ngumiti lang ang dalaga at tumuloy na sila pababa sa matarik na hagdan palabas. Inilabas ni Zoe ang susi
at binuksan ng pintong bakal. Lahat po ng tumitira dito ay binibigyan ng duplicate ng susi. Ito po ang sa inyo. Bukas po kung sakaling walang tao rito ay tumuloy na lang po kayo. Huling bilin ni Zoe. At komportable nang umalis ang mag-asawa. Kinabukasan ay maaga na silang naglipat. Halos sarado pa lahat ng establishmento sa paligid ng bahay. Gaya ng bilin ni Zoe. Kahit walang tao sa bahay ay pwede na silang maglipat. Kakaunti lang naman ang kanilang mga gamit na madali naman nilang naiakyat. Mga damit, isang bentilador at malambot na kutsyon lang ang mga gamit nila na madali nilang naiayos sa loob ng kwarto. Pagkatapos ay nahiga muna ang mag-asawa para makapag-relax-relax. Sa lamig ng panahon ay nakatulog ang dalawa. Gabi na nang sila'y magising. Tara, shower tayo. Iyaya ni Jobs. Pumayag naman si Irene. Alam niya ang plano ng asawa. May balak itong binyagan ang kanilang bagong kwarto. Lumabas sila ng kwarto at pinuntahan ng shower room. Napalingon ng mag-asawa sa ilang estudyanteng nasa sala. Abala sa pag-aaral ang mga ito at hindi man lamang sila pinansin. Sa loob ng shower room ay walang nakitang heater si Jobs. Medyo malamig pa naman ang panahon pero gayon pa man ay hindi naging problema ang lamig ng tubig. Todo ang pagsasabon ng dalawa na inaalis lahat ng dumi sa buong katawan nang biglang namatay ang ilaw sa shower room. Saglit lang ay bumalik naman ang ilaw pero sa saglit na pagkawala ng liwanag ay agad nilang naramdaman ang lamig ng paligid. Kakaibang lamig yun, kaya pansamantalang nawala ang init nila sa isa't isa. Nang kukunin na ni Jobs ang tuwalya sa kanyang pinagsabitan, ay wala na iyon doon. Mas lalong napiko ng mag-asawa nang mapansin nilang wala na ang kanilang mga damit sa pinagsabitan nila noon. Talagang pilya nga pala ang mga estudyante dito. Pero nakakaasara, ani Irene. Hindi malaman ng mag-asawa kung paano sila lalabas ng shower room. Pero ginikinaw na sila. Naglakas loob si Jobs. Lumabas kahit hubot-hubad siya. Baka naman matakot sa'yo ang mga bata sa gagawin mo. Awat ni Irene sa kanya. Sila ang may kasalanan. Alangan namang mamatay tayo dito sa ginaw. Kaya hindi na nagpaawat si Jobs na lumabas. Takip ng isa niyang kamay ang kanyang pagkalalaki na nagmamadaling tumungo sa salas. Pero wala nang tao roon. At doon din niya nakita ang mga damit na nawawala sa shower room. Agad niyang kinuha ang kanyang shorts at isinuot at dinampot niya lahat ng mga gamit at bumalik sa shower room. Ngunit bago pa siya makarating doon, ay dumagundong ang malakas na sigaw ni Irene. Agad siyang napatakbo sa shower room. Pagbukas niya ng pinto, ay nakita niya ang asawa na takot na takot. Oh, bakit? Anong nangyari? Usisa ni Jobs. May nakita akong isang matandang babaeng nagbukas ng cubicle. Nakakatakot ang itsura niya, sabi ni Irene habang umiiyak. Inabot niya ang damit ng asawa. Pagkatapos ay nagsiyasat siya sa paligid. Wala namang tao roon. Mukhang nananakot ang mga estudyante. Galit na sabi ni Jobs. Nang matapos magbihis si Irene, ay bumalik sila sa kanilang silid. Nang napadaan sila sa may sala, ay laking gulat ng mag-asawa dahil nakita nila roon ang matandang babae na sinasabi ni Irene. Muling napasigaw sa takot si Irene. Nahintakutan man si Jobs, ay pinilit niyang maging mahinahon. Nagtaka ang mag-asawa. Maging ang matandang babae ay tipong natakot din nang makita sila doon at nagkaroon sila ng ideya na hindi multo ang matandang yun. Sino ho kayo? Tanong ni Jobs. Ako ang may-ari ng abandonadong bahay na ito. Kakabakabang sagot ng matanda.
Kayo, bakit kayo narito sa bahay ko? Paano kayong nakapasok dito? Sagot at usisa ng matanda. Nagtataka man ng mag-asawa sa kanilang mga narinig sa matanda ay may dapat silang linawin. Kami po ang umuupa sa bakanting silid. Si Zoe po ang kausap namin. Paliwanag ni Irene. Animoy biglang lumukob ang takot sa matandang babae, kaya napaantanda ito. Nagtaka ang mag-asawa sa reaksyon ng matandang babae. Kailangan nilang linawin ang sitwasyon. Kayong dalawa, makinig kayo. Matagal nang patay ang pamangkin kong si Zoe. Kasama niya ang kanyang mga kapwa-estudyante na nasawi sa isang aksidente nang minsang papunta sila noon sa Olongapo. Kwento nito. Pero siya po ang tumanggap sa amin dito at napakaraming estudyante dito nang kausapin namin siya. Nangingilabot pa na kwento ni Irene. At mas nalinawan pa ang mag-asawa sa kwento ng may-ari ng bahay. Matagal nang walang naninirahan sa bahay na ito. Ang lahat kasi ng mga tumira dito ay may mga kanya-kanyang kwento ng katatakutan. Masyado daw mga pilya ang mga naninirahang kaluluwa dito. Napadaan lang naman ako kanina at kaya ako napaakyat ay napansin ko sa mga bintana na bukas ang ibang ilaw. Nanindigang mga balahibo ng mag-asawa kaya nagpasya silang mag-alsabalutan na at sumabay sa paglabas ng matanda. Hindi na nila ipagpapasabukas pa ang kapalaran ng kanilang buhay sa kamay ng mga kaluluwa sa boarding house na iyon.